Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Bea Sarno at kayo ay nakatutok sa Balitang Pilipinas. Hatid sa inyo ang makatotohanan, mainit at nangungunang balita sa araw na ito. Ito ang mga headlines sa balita ngayong araw. Inflation rate sa bansa, muling tumaas nitong Agosto. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang makatipid dulot ng inflation? Inflation rate sa bansa, muling tumaas nitong Agosto. Tutukan yan sa paghahatid ng balita ni Mira Hizuli. Nagkaroon ng pagbilis at pagtaas sa naitarang inflation rate nitong nagdaang Agosto. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority under USEC National Statistician Claire Dennis Mapa. Nagkaroon ng pagbilis sa inflation rate matapos ang 6 na buwang sunod-sunod na pagbaba nito. Ilan sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate noong Agosto ay ang pagmahal ng pagkain tulad ng kamatis, bigas at isda. Nagambag din sa pagbilis ng inflation ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Kaya naman hindi mapagkakaila sa mga nagtitinda sa palengke na matumal ang bentahan. Noong Agosto, nasa 31.9% ang inflation ng gulay mula 21.8% noong Hulyo. Pumalo naman sa 8.7% ang rice inflation noong Agosto kumpara sa 4.2% noong Hulyo. Umabot naman sa 6.1% ang kabuuang inflation rate ng Pilipinas nitong nakaraang Setyembre. At ramdam na ramdam pa rin hanggang ngayong pagtaas ng inflation rate sa ating bansa. Ako si Mira Hizuli para sa Balitang Pilipinas. Ngayon, atin namang alamin ano-ano nga ba ang mga paraan upang makatipid dulot ng inflation. Hatid yan ni Arami Mansalapos at Meljun Gagalak. Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ilang discarded tips laban sa inflasyong humahagupit. Kung ikaw ay estudyanteng nasa kolehiyo, tunay ngang malaki ang epekto ng inflation rate sa ating bansa. Narito ang ilang discarded tips na maaaring makatulong sa iyo bilang estudyante upang makatipid sa mga mataas na bilihin ngayon. Una, unahin ang mga pangailangan kaysa mga kagustuhan. Lagit-lagi dapat nating alalahanin kung ano-ano ang mga bagay na higit na mas kailangan natin sa pang-araw-araw kaysa sa mga luho natin na hindi naman importante. Dito, natuto tayo na mag-prioritize kung ano ba ang kailangan bilhin at kung ano ang hindi. Pangalawa, humanap ng mas murang alternative. Napakaraming variety ng mga produkto na bibilhin pang araw-araw. Maghanap ng mga produktong mas mura para makatipid. Ugaliin dapat maging masinop sa mga bagay na dapat ibilhin natin. Pangatlo, maglakad ka na lang, bes. Kung sa tingin mo ay kaya mo namang lakarin ang susunod na destinasyon, gawin mo na. Nakatipid ka na, nakapag-exisyo ka pa. Ngunit, kung hindi mo na talaga kaya maglakad, ante, mag-jeep ka na. Pang-apat, magtabi na agad ng pera pagkakuha ng alawan. Malaking tulong ito dahil sa ganoong paraan, hindi mo na kailangan pang humingi sa iyong mga magulang kung sakaling ikaw ay na-short sa school expenses. Kailangan nating maging responsable at kailangan nating pahalagaan ang bawat perang binibigay sa atin. Ilan lamang ito sa mga paraan upang hindi natin masyadong maramdaman ang inflation na patuloy pa rin sa pagtaas sa bansa. Naway itong mga bagay na ito ay makatulong din sa iyo. Matuto tayong magtipid at pag-budget sa ating mga gastusin dahil bawat piso ngayon ay mahalaga sa At yan ang makatotohanan, mainit at nangungunang balita sa araw na ito. Muli, ako si Bea Sarno at ito ang Balitang Pilipinas.